Good morning, my dear brothers and sisters, and please greet one another with a pleasant good morning. My dear sisters and brothers, today there are three events that we celebrate. The first, I already mentioned at the beginning of the Eucharist. Today is Good Shepherd Sunday. And we are also invited especially today, to pray for more religious and priestly vocations. Kailangan po ninyong magdasal para dumami ang mga kabataan, babae at lalaki na handang pumasok sa seminaryo o sa kumbento o formation house para maging pari o maging madre. Kailangan po natin ng mga pari. Would you imagine if one Sunday morning, the cathedral doors are closed and it says in a poster, "No Mass today, no priest." Di ba? Parang ang hirap nun. Sarado ang katedral, walang misa dahil walang pari. So my dear parents, if your son or your daughter has an inclination to enter the seminary or formation house, be happy. Matuwa kayo sapagkat ang isang anak ninyo ay handang mag-alay ng kanyang sarili sa paglilingkod sa simbahan. Huwag niyong pigilan, kundi suportahan. So that's the first that we are celebrating today. It's the World Day of Prayer for Vocations. The second is Mother's Day. I did not forget, no? At the beginning, I did not mention it because I want it to be special. So sa lahat po ng mga nanay na naririto, tayo nga po kayo. Mothers who are here, hindi lang yung feeling mother, ha? Yung talagang mother. Okay, so palakpakan natin ang ating mga nanay. Happy Mother's Day! Later, towards the end of the Mass, we will have a special prayer of blessing for all mothers. Na sana ang mga nanay ay magkaroon ng mga asawang mapagmahal. Okay? The third event that we are celebrating or preparing is today is the eve before the national and local elections. Tomorrow, many of us are going to the polls, are going to public schools to choose our leaders. Tomorrow, we will be kings and queens sapagkat tayo ang masusunod. And to those senior among us or PWD, you can go to the precinct as early as 5 in the morning. From 5 to 7 in the morning, that is exclusive sa mga senior citizens. Bakit? Kasi maaga daw gumising yung mga senior citizens. Alas 3 gising na yung mga yan. No? So, that period from 5 a.m. to 7 a.m. is exclusive for us, senior citizens and PWD. Now, today, we are praying that we will have elected officials who are really servants. Meron ako nabasa sa Facebook, kung hindi mo kayang maging matalino araw-araw, kahit man lang sa May 12. If you cannot be smart every day, at least be smart tomorrow. Maging matalino sa pagpili. Now, what is common among these three events? What is common, with the Good Shepherd Sunday or Vocations Day, Mother's Day, and
the election of public officials. What is common among the three? Any guess? Lahat sila walang pasok, ganon. Okay, araw na walang pasok, bukas walang pasok. Now, I think what is common among the three events or occasions is servant leadership. Servant leadership. Pinunong lingkod. What is servant leadership? Servant leadership means, yes, it means authority, leader. Any leader has power. Any leader has an authority. Any leader has control. But with the servant leadership, we are being reminded that leadership is for service. Ang pamumuno ay tungo sa paglilingkod. Tignan natin ang isang nanay. Ang isang nanay ay may kapangyarihan sa kanyang mga anak. May authority sa kanyang mga anak. Pero yung authority iyon ay ibinibigay sa kanya para gamitin upang pangalagaan ang kanyang pamilya. Upang alagaan at tutukan ang ikabubuti ng kanyang pamilya. Yes, it can be abused. But mothers, like fathers, are God-given people, to the family to take care of the family. Hindi sila mga despots. Hindi sila mga dictators. Hindi yung mentalidad na ako ang nanay, ako ang tatay, ako ang masusunod. Not always. Ang isang nanay dapat marunong ding makinig. Ganon din, ang mga pari. Nagdarasal tayo para dumami ang mga pari. Nagdarasal tayo para dumami ang mga madre. Ang pagpapari ay hindi isang kapangyarihan para sa sarili. No priest is ordained to be a priest for himself. Hindi nga niya pwedeng patawarin ang kanyang sariling kasalanan . A priest cannot face the mirror and say, Father Rolly, I absolve you from your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. No, he cannot do that. I cannot do that. I cannot forgive my sins. Sapagkat naging pari ako, hindi para sa sarili ko, hindi para sa pamilya ko, kundi para sa bayan ng Diyos. Sa makatwid, ang isang pari ay namumuno na naglilingkod. A servant leader. And the third, when we elect public officials, we are not electing kings. We are not electing queens. We are electing public servants. Kaya natin sila iniluluklok doon sapagkat sila ang ating utusan. Tayo ang boss. Ang isang politikong kumakandidato ay hindi kumakandidato para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya. Nakalulungkot, ganun ang nangyayari sa maraming kandidato. Hindi lahat. Pero sa maraming kandidato, tatakbo para protektahan ang interes ng pamilya. Kaya anong nangyayari? Pagkatapos ng tatay, ang nanay. Pagkatapos ng nanay, ang anak. Pagkatapos ng anak, yung asawa ng anak. Pagkatapos ng mga anak, yung apo. Kaya tingnan nyo, sa mga probinsya, sa mga lugar, iisang apelyido ang naglilingkod. That is political dynasty. Kami na lang lagi. Sila na lang lagi. Na para bang sila lang ang pwedeng maglingkod. No.
public office is a public trust. When a person is elected to a public office, she becomes the servant of the people. Servant leadership. Kaya, sa ating lahat na may posisyon, ipinapaalaala sa atin ang kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos. Maging tatay o nanay, maging pari o madre, maging lingkod ng bayan. Anuman ito, tayo ay pinunong lingkod. That is why, mother or not, priest or not, public official or not, we are all called to a leadership whose orientation, whose mission is for service. Servant leaders. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga nanay at mga magulang. Ipagdasal ninyo kaming mga pari at yung mga madre. Ipagdasal natin ang ating mga pinuno ng gobyerno. Na nawa, lahat tayo ay maging pinuno, oo, pero lingkod. Servant leaders. Amen.